I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. Ayan po, no. Ayan, mga kabisnes, nabasa nyo na rin naman siguro sa thumbnail kung ano yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Mga kabisnes, ako, di ba nagsabi ako nung nakaraan na stop na muna ako. Kaya lang, mga kabisnes, hindi ko po kasi magawang tiisin o hindi ko matiis, mga kabisnes, na ito na nga, hindi ko matiis na hindi bigyang pansin yung naging live ni Papa Dins kagabi. So, ito ay reaction ko po ito dun sa vlog, or live ni Ka-Business kagabi pala, supposedly kagabi, mga Ka-Business. Kasi, kagabi, nandun nga kami kila nanay, pero nakita ko na magla-live si Paps, kasi sabi nga ni Paps, magla-live daw siya. Ngayon, mga Ka-Business, naka-tune in lang yung cellphone ko. Hindi po ako nagko-comment kagabi. Nag-message pa nga si ate sa akin na may live daw si Paps. Sabi ko, opo te, naka-tune in po ako. Kanina pa. Hindi lang ako nagko-comment, mga Ka-Business, kasi dun kasi sa bandang huli, mga na part, mga 20 minutes 20 minutes mahigit simula nung nag-live si Paps, is, ayun nga, may nabanggit siya, napakiusap. Ngayon, hindi po ako nagko-comment kagabi kasi ayoko pong doon ko mailabas kung ano yung nararamdaman ko, kasi baka po ano na naman isipin ng iba at baka mag-rant lang ako talaga sa comment section, mga Ka-Business. Kaya tahimik lang ako habang nakikinig. Pero mga Ka-Business, naglabas din ako ng saloobin talaga sa GC namin kagabi. Dahil sabi ko nga, nakakaiyak yung live ni Papa Dins, mga Ka-Business. Ako, lagi nyo nakikita na tuwing gumagawa po ako ng video, hindi po talaga ako naglalabas ng emosyon. Yung emosyon na nasasaktan ako. Pero kagabi kasi talaga, mga Ka-Business, dun ko na na-realize na hindi naman pala mali na maglabas or ipakita yung totoong emosyon ko sa mga nangyayari. Kagabi, habang nakikinig ako sa live ni Papa Dins, sobrang naiiyak talaga ako, mga Ka-Business, kasi damdamin yun ng isang anak. Ako nga nung mga nakaraan, hindi ko nga mapigilan yung sarili ko na maglabas ng saloobin. Ano pa kaya yung mga totoong anak? 'Di ba? Yung anak na nasasaktan, na nakikita yung magulang nila na ayun nga, minsan tahimik. Kasi isa ako sa saksi dun, mga Ka-Business. Alam niyo pong araw-araw nandun ako sa Ka-Business kami ni Bay. Andun kami araw-araw sa Ka-Business house. Kaya alam ko po kung ano yung totoo, kung ano yung damdamin nila kuya, nila ate. Alam ko po, mga Ka-Business. At nakikita ko po't nararamdaman. Lalo na pag kami ni ate, matulog ka na. Okay. Diba? Ang sabi ko, matulog na. Good night po, mga Ka-Business, mga Ka-Mars. Natulog ko lang po kasi may pasok pa po bukas, mga Ka-Business. Ayun nga, tuwing na pag-uusapan or tuwing nakakarinig kami ng pinag-uusapan or may mga naririnig kami hindi maganda, isa po ako sa nakikita kung paano masaktan or umiiyak si ate Ka-Business. Inaalo pa nga namin, sinasabi namin, huwag na lang nating pansinin. Pero deep inside, mga Ka-Business, grabe, yung nararamdaman ko, hindi ko ipagkakailang nagagalit ako. Hindi sa mga taong, mga Ka-Business, kundi dun sa mga nagkokomento, hindi dun sa mga umalis, kundi dun sa mga nagkokomento na hindi man lang magawang i-consider or maging considerate sa mga pakiramdam. Tao rin po kaming lahat, no? Tao rin po kami na nasasaktan, nagagalit, nagtatampo. Tao po kami, at kahit kayo nakakaramdam ng ganyan. Ngayon, mga Ka-Business, yung anak na mismo nagsalita, yung anak na mismo naglabas ng saloobin, ang sakit pakinggan nun, mga Ka-Business. Ang sakit sa amin na makitang
ganon. Anak na nga yun eh, di ba? Ang sakit-sakit makitang ganon mga ka-business. Kasi yung iba, sa totoo lang ako, sa akin lang, yung mga, yung mga taong nangiinsulto sa akin, wait lang. Yung mga nangiinsulto sa akin, yung mga nagsasabi na pangit ako, mga nagsasabi na mag-finger na lang daw ako, kung ano-ano pang masasakit na mga salita. Honestly, hindi na ako tinatablan doon. Hindi na po ako, yung mga personal attacks nyo sa akin, hindi po ako hindi po ako naapektuhan or hindi na po ako, kasi, na yun eh, yung style yung mga ganun, bulok na yun. Diba? Bulok na yun. Yung mga critics nyo sa akin, sa social media, wala akong pakialam doon. Sa tingin nyo ba nasasaktan pa ako? No. Tinatawanan ko lang kayo. Kaya nga nagagawa ko kayong pagre-replyan dahil natatawa na lang ako sa inyo. Ito muna sa akin na side mga ka-business ha. Kasi, yung iba kasi, gaya ng Maria Putput, na nagko-comment dun sa live ng sa vlog ng isang reactors. Alam nyo, kayo, below the belt yung mga tira nyo sa akin. Pero, alam nyo ba kung anong tingin ko sa inyo? Sa totoo lang, yung mga nang-iinsulto sa akin na, na mas maganda raw, na, pangit nga ako, di ba? Yung mga nang-insulto sa akin dahil sa mga naging nakaraan ko, sa tingin nyo ba yun yung magpapadown sa akin? Sa tingin nyo ba tawag dito, maapektuhan ako? Alam nyo ba yung mga taong nag-iinsulto sa akin is mas pa sila, kasi inano ko po kasi ito mga ka-business eh. Inano ko na kanina bagas, ni-write down ko na kung ano yung gusto kong sabihin sa inyo. Kasi yung mga taong hindi masaya, yung mga nang-iinsulto, ang gumagawa lang po ng mga ganyan ay yung mga insecure na mga tao. Tama ba ako? O may tama kayo? Charot lang. Yung mga nagsasabi ng ganun is mga insecure lang po yun. Yun yung mga gawain ng mga insecure na mga tao. Yung mga taong gusto ay bumagsak. Yung mga taong ang gusto lang ay bumagsak kami, ang ka-business family. Sa tingin niyo po ba, na kayo? Ikakayaman niyo na yan. Lalo na dun sa mga nagmamalaking sponsor ko, no? Nag-i-sponsor sa, sa kanila. Sa tingin niyo, ikakayaman niyo yan? O sige, sabihin na natin mayaman kayo. Pero yung mga kaluluwa nyo, napaka-unfortunate. Diba? Napaka-unfortunate, napaka-hirap, or mas mahirap pa kayo sa lahat ng mahirap yung mga kaluluwa ninyo. Yun. Tapos, sa tingin nyo ba, ikakaganda nyo pag tinawag nyo akong pangit? Ikakasaya ninyo na yung nangyari sa akin dati, pang i-insulto nyo sa akin. Sa tingin nyo, ikatataas nyo yun? No, mali po kayo doon. Mali po kayo doon. Kasi, hindi nyo ikakatalino yung mga ganun, kasi nagmumukha lang kayong estupido. Yun, nagmumukha kayong estupido. Dun sa mga na nagtatry na, so dun sa mga nagbibigay sa akin ng mga pang-iinsulto, mga masasakit na salita, tingnan nyo yung taong nilalait nyo, iniinsulto nyo, di ba? Tumatanggap ng mga blessings. Kahit ano pang-iinsulto nyo sa akin, wala tayong magagawa. Kasi, mas matinding blessings yung mga paparating. Yun. So, yun nga mga ka-business. So, simulan na po natin siguro yung
dun sa patungkol kay Papa Dins sa live niya, mga ka-business. Wait lang. Inano ko lang mga ka-business para di ako mahirapan mamaya. May napapansin lang po kasi ako sa mga viewer natin. Huwag po kayong magtatampo sa akin. Diyan po ba kayo, mga ka-business? No? Press 1 po, mga kapapi, kung goods yung signal natin. Live with Z. Salamat po sa pakulay ng Live with Z. Live with I-fast forward natin mga ka-business ha. Ito sila mahal ko. Press 1 sila. So yan po, may tanong lang po ako kasi di ba nag-vlog po si Papa, nagcha-charity siya. Minsan may mga pagkakataon na hindi pabor sa viewer yung ginawa ni Papa. Kagaya ng siyempre may kailangan disiplinahin. Kagaya pa noon mga kapapi, yung vlog pa ni Papa nung kila Jesus o yung mga dati pa. May nagtataka lang ako mga kapapi. May mga time kasi na kagaya ng kila Kuya Renato dati, di ba? Hindi mo panabutan yun lang. Yung kila Kuya Renato, minsan mas nababash pa yung tumutulong. O, diba? Totoo po yun, mga ka-business. Kahit ako, nagtataka ako na bakit mas binabash talaga yung tumutulong. Kung sino pa yung tumutulong, yun pa yung nagiging masama. Kapapi, kesa doon sa tinulungan. Tama. Kahit ako, mga ka-business, nagtataka rin po ako. Bakit ganon, nakaka-business, no? Na dapat, kung sino yung tumulong, di ba dapat yun yung tawag dito? Dapat hindi kayo doon nagagalit sa tumutulong. Dapat, Nagmalasakit. kasi nagmalasakit eh, di ba? Nagmalasakit lang naman, nagtumulong. Ayun, napapansin ko kasi sa ngayon, yung channel ni Papa, mga kapapi, yung mga viewer po ay mas dumadami yung nagbabash kay Papa. Wala namang ginagawang masama si ka-business, no? Ito yung pakapyaw lang naman mga kapapi. Nagtataka lang po kasi ako at minsan napapaisip na rin ganun ang nangyayari. Sana po dun sa mga viewer, pakiusap ko lang. Ayan o, may basher tayo. Ayan o, sino si Janus Del Rey. Ayan, minura tayo. Yan mo na. Yun, di ba? Sa mga kahit ako mga kabisnes, nagtataka ako na sa tuwing imbis na pagtulong, di ba? Yun laging hinahanap ng iba na dapat daw pagtulong, mag-focus. Samantalang sa mga pag nag-charity naman, hindi naman pinapanood. Ngayon, nangyayari mga kabisnes, na imbis na dapat ma-acknowledge yung tumulong, yun pa yung nagiging masama sa tingin ng iba. Yun ang nakakapagtaka. Kahit ako napapaisip ako sa gano'n na, yun na nga, siya na nga tumulong si ka-business na nga tumulong Pero bakit ganun? Ba't si ka-business pa yung nagiging masama sa tingin ng iba? Tapos, ayun may nagmura daw, sabi ni Papa Dins. Diyan ka lang, Janus, makinig ka, manood ka. Ayan, si Janus. Dapat Janus, magpakita ka ng mukha mo. Ayan. Yan tayo Yan tayo dun sa mga bashers na yan. Tulad nito si Mayaman Ako. Ito si Mayaman Ako, kung ano-anong mga... Grabe siya, natatawa ko nga ako sa kanya mga ka-business. Kasi imagine niyo, sabi niya, magubad na lang daw ako, mag-ano na lang daw ako, ganyan. Para daw mas tigasan si ganyan, si ganun. Alam mo, dun pa lang sa sinabi mong yun, kilala na kita. Alam ko na kung sino ka, na-booking na kita kung sino ka. Kasi may mga bagay-bagay na tayo-tayo lang sa ka-business ang nakakaalam. Pero, ayan, dahil sa ibinulalas mo yan, ngayon, alam ko na kung sino ka. So,
huwag kang magtago sa dami. No? Payo ko lang sa'yo, huwag kang magtago sa dami. Kasi ako, hindi ako pumapasok sa mga vlog ng iba, na mga umalis sa kabisi. Sa totoo lang, nag-unsubscribe ako sa mga umalis, pasensya na po, yun po yung totoo, nag-unsubscribe ako sa mga umalis, at naka-block sila sa akin, so hindi ko po alam, or hindi po ako updated sa kanila. May mga nagsisend sa akin ng mga screenshots, na mga sinasabi nila patungkol sa akin. Next time naman natin talakayin yung mga kabisnes sa kasi meron talaga akong mga screenshots dito isinend sa akin. So next time natin tatalakayin yon. Basta may mga nagsisend sa akin, I'm not updated. Ito ang totoo, hindi ako updated sa mga buhay-buhay nila. Kaya dun sa mga nagsasabi, nainggit ako, sorry to disappoint you, hindi po ako maiinggit sa mga yun dahil hindi po ako updated sa buhay nila. Nagkakaroon lang ako ng update tuwing may mga nagsisend sa akin ng screenshots na Junjun, ganito yung mga nababasa nila sa comment section, eto yung mga nagbabati ko sa'yo, sabi ko, so ganyan pala. So, sabi ko, hayaan nyo na lang po, hayaan na lang muna natin. Kasi ako, ang sa akin lang naman is pahapyaw lang din naman to na mga, patungkol nga ito sa mga, mga bashers. So, ayun nga, balik tayo kay Mayaman Ako, ayun, si Mayaman Ako, kilala na kita. Huwag kang magtago, gamitin mo real account mo. Ako nga, nung nag-comment nga ako dati kay Kenneth, ginamit ko Kagwang by Papaya Official, hindi ako nagtago sa dami account dahil sinasabi ko kung anong gusto kong sabihin. So, ayun, naging okay naman kami ni Kenneth at nagka-chat naman kami, mga kabisnes. Basta yun, hindi ako magtatago sa dami, gaya mo. Kung sino ka man, alam mo na kung sino ka. Alam ko rin kung sino ka dahil yun nga, dahil dun sa komento mong yun, dun kita na-booking, isang komento mo na nagpa-booking sa'yo, kung sino ka, o ngayon, magpakita ka. Ipakita mo yung pagmumukha mo, hindi yung magtatago ka sa dami account at maglalagay ka ng picture na kunwari, hindi ka dami, obvious naman, dahil 3 weeks ago pa lang kakagawa ng account mo. Nung isang araw nga, may nag-comment, 12 minutes ago pa lang, yung account, kakagawa pa lang talaga ng account, kasi gumawa talaga siya ng dami account, para pumasok sa vlog namin at magkomento ng mga kung ano-ano, manghiinsulto, pero sorry, hindi po talaga ako naiinggit sa kanila. At saka mamaya naman. So yun, wag kayong magtago, mga bashers, wag kayong magtago. Ano yan? Duwag lang ang peg, duwag lang ang magtatago sa dami account, duwag lang ang gagawa ng dami account, duwag lang ang taong ganun. Tuloy natin, mga kabisnes. Wala sa mukha na ko. Ba't tayo ba may Wala mo. So yun nga, pakiusap lang natin kung sa mga viewer, kagaya na nila Janus, na lumagay kayo sa sitwasyon na bilang tumutulong. Mahirap kasi, mga kabisnes. Mahirap yung sitwasyon ng lalo na kay Papa. Tapos ngayon siya pa yung parang nagmumukhang masama sa lahat ng bagay. Si Mama, ganun din. Ayan, masakit kasi sa akin bilang isang na ganun yung nararamdaman nila. Ganun yung nakikita ko nga, na-obserbahan ko, masakit ko. Ang hangad lang naman namin, yung maayos lang lahat. Makatulong. Diba? Ano naman talaga yung unang-una talaga. Tsaka yun nga, sabi ni Ma'am Mary Ann Basco, alin ba yung hindi nakakatulong? Sino pa yung mga nagbabash? Ayun, totoo po yun. Kasi, sa totoo lang, natatawa nga ako sa ibang mga bashers yung mga sponsors po sa totoo lang, yung mga sponsors, hindi po yan pala comment, hindi din yan mahilig magbigay ng sa true PM siguro, mga kabisnes, pero hindi sila sa comment section katulad ng mga bashers, no? Tulad ng iba na ang galing-galing magsalita pero hindi naman tumutulong, ang galing magsabi na tumulong kayo, ganyan ganon, samantalang kayo mismo hindi nyo magawang tumulong, di ba? Tapos kung makapag-utos kayo, wagas. Makapag-utos kayo na tumulong si ka-business, tumulong kayo kahit kami kasi
Laging maraming sinasabi na, mag-charity kasi kayo, tumulong kasi kayo, ganyan, ganon. Samantalang kayo nga mismo sa sarili nyo, hindi nyo nga magawang tumulong sa ibang tao, kami pa kaya ang pagsasabihan ng ganon, di ba, mga ka-business? Tuloy po natin. Sila lang tayo nasasabi. Nakapag ano lang eh, may ano lang, may masabi lang eh. May comment lang eh. Huwag na po kayo magmura mga ka-business. Okay lang po yan sa akin. Hindi naman ako negro eh. Tsaka ako na naman kung anong kulay mo, di ba? Okay lang yan mga ka-business. Sanay na ako dyan sa ganyan. Parang kilala ko yung Janus na mahilig magmura. May kilala akong ganyan na subscriber. Subscriber ha, hindi hindi yung mga umalis ha. May kilala lang akong subscriber na mahilig magmura. At mahilig, basta, ayoko na lang mag-talk. Mga ka-business naming minamahal. Ayoko na lang mag-talk. Less talk, less mistakes. Kung si Ma'am Mary Ann, you cannot please everybody. Mema lang yan, Papa Dins. Hindi naman talaga, di ba sa mundo naman talaga ng social media, hindi may iwasan yung vlogging. Pero yung iba, ayun ng basher, kasi yung iba sumasok. Grabe. Malala. At sana, mga kapapi, yung mga nanonood ngayon o makakapanood pa ng ganito, replay, supportahan niyo pong patuloy si Papa. Lalo na ngayon, may bago siya na pagtulong yung sa ruleta nga po ng swerte. Supportahan natin si Papa, mga kapapi. Kasi ito yung totoo. Wala ako dito sa social media hindi dahil kay Papa. Yung mga kagwang, wala rin yan sila kung hindi dahil kay Papa. Hindi niya kami pinakilala sa inyo. Ito yung sinasabi ko mga ka-business ng mga nakaraan. Ito yung gusto ko talagang iparating sa inyo, di ba? Ngayon, dun sa mga bumabati ko sa akin, lalo na dun sa mga bias magbigay ng komento, no? Ayan. Di ba? Kahit si Papa Dins, hindi makikilala sa mundo ng social media or YouTube kung hindi dahil kay ka-business, kung hindi pinakilala. Which is yun yung sinasabi ko nga na malaking pagkakautang ng loob. Ito kasi yan mga ka-business eh. Ang utang na loob ay hindi po nababayaran. Pero pwede nating suklian. Ito yung totoo, ito yung realidad. Ang kahit kailan mga ka-business, yung utang na loob, hindi yan nababayaran. Pero kayang-kaya yang masuklian. Kaya nating masuklian yan ng pagmamahal, ng pagrespeto, pangunawa. Yun ang kaya nating isukli. Pero yung babayaran mo, wala namang ganun eh. Hindi naman kailangan bayaran mo yung utang na loob eh. Walang ganun. Yung iba kasi ang sabi, kailangan magbayad ng utang na loob. Walang ganun. Saan ka nakakita ng utang na loob? Mababayaran ba yun? Yung lahat ng naitulong sa'yo, kaya mo bang ibalik yun? Kaya mo bang bayaran yun? Hindi. Pero kayang-kaya mong masuklian ng respeto. Yun ang ibig kong tukuyin. Kasi si Papa po ang creator eh. Di ba? Wala kami. Yung mga pagpapayo sa amin ni Papa, yung pagmamalasakit niya sa amin, wala talaga mga ka-business. Hindi nagdamot si Papa sa amin. At yun lang sa akin mga kababi. Sana. Yun din yung sinasabi ko mga ka-business na, ayun nga, kahit kailan naman hindi naman kami pinagdamutan ni Kuya ng mga kaalaman eh. Even sa mga thumbnail, sa totoo lang, may mga times pag nakikita ni Kuya na yung thumbnail namin parang hindi siya angkop or hindi maganda, pinagsasabihan kami ni Kuya na palitan mo yung thumbnail mo, hindi siya maganda na ganyan, ganun. Ganyan. Diba, hindi siya nagkulang ng pag-share ng kaalaman. Tama din si Papa Dins. Nasabi ko na rin yan ng nakaraan na si Kuya yung creator eh. Siya ang nag-create sa amin para makilala nyo kami sa social media. Siya yung naging dahilan kung bakit nandito kami sa social media at nakikilala nyo kami. Yun nga, yung iba sinasabi mahal kami.
nagmamahal sa amin. Totoo naman, mga maraming nagmamahal sa amin. Dahil, syempre, nababasa ko rin po yan sa komento, mga nagme-message sa amin. Hindi nyo kami mamahalin kung hindi dahil kay kabisnes, kung hindi kami pinakilala ng isang kabisnes, kung hindi kami binild ng isang kabisnes, kung hindi kami create ng isang kabisnes. Yun yung totoo, mga kabisnes namin minamahal. Okay. Gusto rin yung supportahan si Papa kahit na minsan madalang siya mag-upload. Alam niyo, mga papi, siya kasi ang nag-i-edit ngayon. Ang vlog niya. Diyan nga na ano kay Papa, minsan makakatulugan niya pa yung edit mo. Sa cellphone siya nag-i-edit na papi. Pero sabi niya, kaya ko to. Sabi niya gano'n. Kaya daw niya, kaya papi. Na kahit na minsan mas marami pa yung basher. O minsan, alam niyo yun, mas natutuwa pa yung minsan mga papi, naiinis ako. Naiinis ako na bakit may mga makikitid ang utak. At sana, mga kapapi, ay huwag niyong iwan si Papa. Patuloy natin siya suportahan. No? Yun lang yung sa akin. Masakit kasi para sa akin bilang isang anak na ganun yung sitwasyon niya ngayon. Na makikita mo naman yung effort niya, makikita mo yung paano siyang, yung paano yung totoo, yung paano siya, mga kapami. Tapos may masasabi yung iba. At salamat sa lahat ng mga nandito. Lalo na, may nakikita ako, may bash si Papa, tapos may nagtatanggol. Salamat po dun sa mga ka-business, mga kapami natin na yan, ano, na nagtatanggol. Ayun. So, yun nga mga ka-business. Thank you po dun po sa mga nagtatanggol kay Kuya. Sa totoo lang, yung mga nagtatanggol sa ka-business. Salamat po sa inyo kasi sa totoo lang, isa po kayo sa dahilan kung bakit si Kuya is, kahit ako, yung sa mga nagtatanggol sa amin sa comment section, nagpapalakas ng loob ko. Kasi may times naman talaga mga ka-business na parang nawawalan na ng, alam niyo yun, nawawalan na ng gana minsan. Pero, dahil sa mga nababasa kong mga nagtatanggol at nagmamahal sa amin, lalo na sa ka-business family, lumalakas yung loob ko mga ka-business. Sa kabila ng maraming bumabati ko sa akin, maraming nambabash sa akin na bakit daw ang hilig ko raw magparinig, ang hilig ko daw magpatutsada. Hindi nyo lang kasi alam. May nagsabi pa nga, tigilan ko na daw. No? Hindi nyo kasi mararamdaman or hindi po kasi kayo ang nasa lugar namin. Hindi po kayo yung nakakakita ng sitwasyon. Kaya para sa inyo, mas mabuting tumahimik. Pero hindi po kasi ako ganong klase ng tao na magpe-playing safe. Na parang takot na takot mabash kaya ayaw magsalita. Playing safe, may mga ganong klase ng tao po, playing safe. No? Napaka-playing safe na kunwari, tatahimik lang. Hindi magsasalita, hindi magagawang sawatahin yung mga bashers para ano lang. Para ewan ko, basta para sa akin hindi ako ganun eh. Hindi po ako natatakot sa mga bashers, kaya nagagawa ko sabihin kung ano yung gusto kong sabihin. Dahil eto ako alangan namang magpapaka-plastic ako, 'di ba? So, kung sa tingin nyo, kung iti-take nyo to as pagpaparinig or patutsada, it's up to you. Pero kung iti-take nyo to as positive, iti good. Ganun lang yun eh. 'Di ba? So, tuloy natin mga ka-business. Sabagay, sa lahat naman ng social media influencer, lahat talaga may basher eh. Yes, totoo po yun. Meron pa nga dito sa Facebook eh, na dahil sa bashers is kumikita talaga siya ng malaki. Pero mga ka-business, minsan kasi yung mga bashers, mas malala pa talaga, grabe, as in malala sa lahat ng malala. Pero, sige mga ka-business, tuloy muna natin. Kahit kila Kuya Rob, marami yan. At
Yun lang yung pakiusap ko mga kapapi na suportahan natin si Papa. At huwag kayong mag-alala, ako, susuportahan natin si Papa. No? Lalo na dun sa kanyang ilulunsad na kuleta ng swerte. At kay Papa, kay Mama naman, siyempre tumatanda rin sila. Siyempre ingatan natin yung kalusugan natin. Saka di ba habang tumatanda, mas nagdadamdam sila. At siguro bilang isang tao, o bilang isang mamamayan, para sa akin, consider niyo po yung feelings ng mararamdaman ng iba. Ayan mga kabisnes, medyo i-forward po natin mga kabisnes. Wait lang. So ayan mga kabisnes, dito na po tayo sa part na to mga kabisnes namin minamahal. Pinaglaban kasi noon ni ka-business ang kanyang mga kagwang, pero sa huli, iniiwan din naman siya ng mga kagwang at di pa siya pinagtatanggol sa bashers sa channel nila. Hinayaan lang niya na mag-bash. Tama po kayo dyan sa comment nyo na yan. Ayan, isa po yan sa gusto kong tukuyin ng mga nakaraan mga kabisnes. Isa yung gusto kong i-point out dun sa mga naging vlog namin. No? Kasi yung iba hindi na gets ang ano nila, ang akala nila or yung tingin nila dun sa mga ginawa ko pong mga vlog ay pagpaparinig, pero hindi nila gets yung point na sana, 'di ba? Magawang maipagtanggol sila kuya, sila ate, sa mga nambabati ko, sa mga nambabash, sa mga nagsasabi ng masama. Meron pa akong nababasa ngayon lang na komento na wala daw pong nagsasabi na masama si ka-business. Talaga ba? Maraming nagsasabi ng against at masasama patungkol kay ka-business. Hindi ako gagawa ng vlog ng basta-basta mga ka-business nang wala akong basihan, nang wala akong alam, 'di ba? Magmumukha man akong tanga pagka ganun, na nagsasalita lang ako ng walang alam, 'di ba? So, yun nga. Yes, tama rin naman yung sinabi nung nagkomento na pinaglaban kasi ni ka-business yung mga kagwangs niya. May punto pa nga na nagsabi si kuya na mawala na ang lahat, wag lang ang mga kagwangs mo. Ganyan niya, 'di ba? Ganyan niya kamahal yung mga kagwangs niya. Yun sana maisip man lang nung mga umalis na kung gaano kamahal ni ka-business yung mga kagwangs niya. 'Di ba? Nagawa niya, pero yun nga, sa comment section hindi man lang magawang maipagtanggol, minsan hina-heart pa. Yun ang masakit dun eh. Parang sinasang-ayunan kasi nila. Yung mga komentong hindi magaganda against kay kuya, kila ate, na nakakapagbigay ng sakit sa dibdib na mababasa na grabe. Sa lahat pinaglaban kayo, pinagtanggol kayo ni kuya, minahal kayo, tapos ganun-ganun na lang. Sa comment section, hindi nyo man lang masawata or hindi nyo man lang, ako kasi pag may man nagko-comment ang against kila kuya, lalo na yung against kila ate, hindi ako magre-reply. Talagang makikipag-away talaga ako. Alam yan ng mga nakakabasa na lagi nagsasabi na, Jujun, wag mo na kasing pansinin. Hindi po pwedeng hindi ko pansinin. Especially pag patungkol kila kuya, kila ate, hindi po pwedeng manahimik lang ako. Pasensya na po kayo, pero hindi po ako basta-basta na lang mananahimik. 'Di ba? So, tuloy natin mga ka-business. Obserbasyon mo. Bakit ganon? May pinagsamahan. Ano siguro? Bakit kayo ganon? Sa mga tinulungan ni Papa, hindi naman ito panunumbat, pero di ba? Sana naman nakikita nyo nababash na yung tumulong sa inyo, pagtanggol nyo naman. Yun, mga ka-business yun. Yun nga, sa mga natulungan naman ni kuya, tama naman din yung sinabi ni Paps. Hindi naman pang-aano yun mga ka-business, hindi yun pang panunumbat. Hindi naman panunumbat yun, pero ikaw na dapat magpusa, alam mo na dapat sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong iano sa mga viewers mo, 'di ba?
na sana sawatahin or pagsabihan nyo man lang. Hindi yung nananahimik nga kayo, pero hindi nyo magawang mapagsabihan yung mga viewers nyo. Gaya nung isang nagkomento sa akin dun sa vlog namin nung nakaraan na nananahimik naman daw, bakit daw nagpaparinig pa ako samantalang wala naman daw sinasabi na hindi maganda. Yun na nga eh. Sa sobrang tahimik, tapos dun sa comment section puno tad ng masasakit na salita yung mga dati nyong kasama, yung mga sabi nyo nga, tinuring yung mga kapatid, hindi nyo magawang maipagtanggol. Yung mga taong tumulong sa inyo, yung mga taong nagmahal sa inyo, hindi nyo magawang sawatahin, hindi nyo magawang replyan na wag sanang magsalita ng ganyan. Kahit gano'n na lang eh, kahit yung sabihin nyo, please po, pakiusap, huwag na po kayo magsalita ng ganyan or masasakit na salita patungkol sa kanila, ate at kuya. Kahit sila ate at kuya na lang sana. Diba? Mga kabisnes. Yun man lang sana magawa nila, pero wala eh. Wala, as in walang ganon. Sana maging eye-opener po ito mga kabisnes sa mga lahat ng umalis, sa lahat ng mga wala na ngayon sa kabisnes. Sana maging eye-opener po ito sa inyo. Wait lang mga kabisnes, magpapalitan po tayo ng battery. Tuloy muna natin ito mga kabisnes. Kasi kaya hindi naman kayo nilaglag yan. Diba? Yon, never naman silang inilaglag ni kuya. Never naman. May mga times na kung nakakapaglabas man ng sama ng loob, dahil yun sa sama ng loob, pero hindi po sila nilaglag ng isang kabisnes. Si Papa ang humarap sa inyo sa lahat ng sitwasyon ng buhay. At sana, ipagtanggol mo. Hindi naman kami nanunumbat. Hindi kami wala kami sama ng loob. Sana ipagtanggol nyo. Huwag nyo namang iniipon nyo na dun yung basher dun sa comment section nyo Masakit kasi yun. O, diba? Mga kabisnes. Inipon yung bashers. Talagang as in, andun lahat. Masasakit na salita. Na para bagang ang nangyayari kasi dun sa mga nagkokomento, parang kilalang-kilala nila si kabisnes. Kung tutuusin, hindi nyo naman kami sa aming lahat, hindi nyo kami nakakasama 24 hours. Hindi nyo kami nakasama kahit isang buong araw para magpagsalitaan nyo kami ng ganyan. Si kabisnes, hindi nyo nakilala ng personal, hindi nyo man lang nakausap ng personal. Pero kung makapagsalita kayo, parang kilalang-kilala nyo yung tao. Nagbe-base lang kayo sa sinasabi ng iba, sa sinasabi nila, pero hindi kayo, hindi nyo man lang, napaka-unfair lang na hindi nyo man lang magawang magtanong sa amin kung ano yung totoo. Yun lang yun, mga kabisnes. Diba? Minsan, nakikita ko si Papa parang wala sa sarili. Minsan, lalim ng iniisip. Siyempre, nalulungkot kung bilang isang tumayong tatay. Yun nga, mga kabisnes, itong mga nakaraan, kung napapansin nyo, minsan walang vlog si Kuya. Dahil ayun nga, napapansin din namin talaga, sa totoo lang. Minsan nakaupo lang yan doon sa labas, hindi kayo sa sala, nag-iisip. Hindi na lang din namin siya inano mga kabisnes kasi yun eh. Dahil nasasaktan nga po yung tao, nasasaktan siya sa lahat ng mga nangyayari na hindi deserve ni kabisnes na maging ganun. Di ba? Parang ang nangyayari kasi dahil sa mga tinulungan niya, nagkakaganyan siya ngayon na hindi niya deserve mga kabisnes eh. Nasa kabila ng pagtulong niya, sa pagtulong sa aming lahat ito pa yung natamo niya, ito pa yung natanggap niya, yung pambabatikos ng ibang tao, yung sakit ng damdamin, hindi deserve ng mag-asawang kabisnes ang ganoon. Sa totoo lang. Hindi nila deserve. Nagpakatatay yan. Tuwang-tuwa pang si Kuya Val. Ano? Tuwang-tuwa pa nga doon si Kuya Val at Di alam, pinag-kilasan at binigyan ng actions. Vloggy Finix TV. Hello po, shoutout po ma'am.
alam nyo mga kapapi, ayoko naman kasi buksan din yung... Ay, salamat po Ma'am Owen Pingas. Thank you po. Ma'am, sir. Sir Ata ito. Thank you po sa palit-pakulay. Owen Pingas, salamat po. Gusto ko sana manahimik. Gusto ko sana na hindi pansinin. Di ba kasi lang, no, pag pamilya? Iba kasi pag magulang talaga. Di ba pagka magulang mga kapapi? Hindi ko kayang tiisin pagka magulang ko po eh. So, alam mo naman talaga sa sarili mo na wala namang ginagawang masama. Ginagawa lang naman nila. Gising nga ito sa pag-iisip kung paano makatulong. Tapos ganun pa yung balik, diba? Alam nyo, pakiusap ko lang, no? Supportahan nyo pa rin si Papa. Pagtanggol nyo, kahit na, hindi naman perfecto si Papa eh. Hindi siya perfecto, pero minahal kayo bilang anak. Mas minahal pa nga niya kayo kaysa sa akin. O, di ba, mga ka-business, yun yung masakit doon. Kasi, alam naman nila yun, yung mga umalis, alam nila yun. Yung sabi nga ni Pops, mas minahal pa nga kayo kaysa sa amin. Kasi, minsan nararamdaman nila siguro nararamdaman nila, Pops, na mas, yung atensyon ni Kuya kasi, mas nasa mga kagwangs na itinuring niyang mga anak. Diba? Mas nasa mga kagwangs yung atensyon. Kaya siguro, nasasaktan. Kaya hindi talaga siguro. Talagang nasasaktan sila, Papa Dins, na ganun. Dahil nga, mas pinahalagahan kasi ni Kuya at gusto kasing ituro ni Kuya lahat ng kung ano yung alam niya. Kasi nga 'di ba, hindi naman lingid sa ating lahat na si Kuya lumaking hindi sa pamilya, no? Hindi swerte sa pamilya, sa ika nga niya, sa mga kapatid. Kaya kami yung itinuring niyang pamilya. Yung sinabi ni Pops na mas itinuring pa nga kayong mas pinahalagahan ba? Totoo po yun. Kahit ako nararamdaman ko yun na mas nung mga mga kabisnes, mas priority ni Kuya yung mga kagwangs niya kaysa sa mga anak niya. 'Di ba? Kaya gaano na lang kasakit yung mga nangyari, yung mga ginawa ng ibang umalis na kinalimutan ang kabisnes, kinalimutan sila. Imagine niyo, sa inyo lumagay, kayo ang lumagay sa sitwasyon ni kabisnes na mas pinalagaan nyo at mas tinuring yung mga anak yung mga umalis. Tapos ganun yung gagawin sa inyo na hindi kayo maalala, hindi kayo pinahalagahan yung nararamdaman nyo. Ano kayang pakiramdam? Lalo na doon sa mga bashers, ano kayang pakiramdam kung sa inyo mangyari yun? No? Ano kaya? Mas nagkaroon siya ng time sa inyo, build up kayo. Lalo na nung nagsisimula kayo sa mga channel nyo, mga kagwa. Nagpupuyat para sa inyo noon. Nagsisimula kayo. Sobrang build up yung ginawa ni Papa sa kanila. Masakit lang na ngayon, parang alam mo yun, na nakikita ko yung comment section nila. May iba siya sumama sa Papa. Nasabihan ng masasakit ng salita. Pero, alam mo yun, hindi mo lang ipagtanggol, hindi mo lang i-delete yung comment, hindi man lang i-block. Ano bang nagawa naming masama? Masakit kasi. Alam po kasi lahat. Alam ko po kasi lahat na kapapi. Yung malasakit, alam ko yung pagmamahal na binigay ng magulang ko sa kanila, sa bawat isa. Doon ako sa part na yun, naiyak kagabi talaga mga kabis. Sabang nakikinig ako doon sa live ni Pops kasi ako saksing boy ako mga kabisnes ko.
kung paano minahal nila ate, nila kuya ang lahat. Sa kabila ng mga nakakagawa kami ng mali, hindi nila kami hinusgahan, bagkus pinapayuhan, pinanatili nila yung magkaroon kami ng kumpiyansa sa sarili. Kahit, di ba, si Bay nga, walang kumpiyansa sa sarili niya, pero dahil sa isang ka-business, nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili niya, nawala yung hiya niya, na humarap sa mga tao. Yung mga ganun, ramdam ko po kasi yun at alam ko po yun mga ka-business. Kaya yun nga, yung mga nakakabasa kami ng mga komento, yung mga nagme-message, nagsisend sa akin ng screenshots na ganun yung mga sinasabi patungkol kila kuya, kila ate. Sobrang sakit nun sa amin mga ka-business. Kaya kung bakit lagi akong ika nyo nga nagpaparinig, kasi gusto ko mabuksan yung kaisipan ng lahat, lalo na sa mga umalis, na sana kahit isang beses magawa nyong ipagtanggol yung mga taong nagmahal sa inyo. Minahal kayo ng totoo. Kahit ako, ramdam ko yun. Alam ko kayo, ramdam nyo rin yun eh. Ramdam nyo at alam na alam nyo sa sarili nyo yan. Kung gaano kayo kamahal nila ate at kuya. Pero bakit gano'n na inipon nyo yung mga bashers? Inipon nyo, hinayaan nyo na gawing masama, na mapasama sila. Hindi nyo sinawata, hindi nyo, tama si Pops, hindi nyo dinilit, hindi nyo blinak. Bakit? Dahil ba takot kayo mabawasan yung subscribers nyo pagka sinagot nyo sila? Diba? Wag ganun. Wag ganun. Sana, maisip nyo. Kahit man lang maisip nyo na paano ba kayo pinayuhan tuwing nagkakaroon kayo ng di pagkakaunawaan? Paano ba kayo payuhan ng isang ate at kuya ka-business? Paano ba kayo minahal yung pamilya nyo? Kung paano kayo minahal? Yun man lang sana, maisip at maalala nila mga ka-business. Pantay kung paano minahal kami nila mama, ganun din sa kanila, pantay-pantay. Kung nagkaroon man ng selos-selos man o siyempre time nung isa, limelight nung isa, kung doon man yung ugat ng hindi pagkakaunawaan, huwag naman. Sa akin sana tagtagbil yung tatay. Tapos kayo minahal kayo hanggang ngayon, mahal kayo. Oo, ramdam namin yun mga ka-business na hanggang ngayon mahal sila nila ate at kuya. Kaya hanggang ngayon nasasaktan sila. Si ate, ilang beses ko nang nakikitang umiiyak tuwing kahit nasa van kami. Ramdam ko yun mga ka-business. Ramdam ko yun. Kasi tuwing naglalabas ng sama ng loob si ate. Wala eh. Di ko rin alam kung paano ko mapagaan yung pakiramdam ni ate. Hindi namin alam kung paano mapagaan yung nararamdaman nila. Kundi yung assurance lang na kahit anong mangyari, yung hanggang dulo natin, magawang mapanindigan. Kasi hindi naman ibig sabihin na hanggang dulo, kahit kung umalis man, kaya namang mapanindigan yan kahit umalis sila. Kahit yung mga umalis sa ka-business, kaya namang panindigan yan hanggang dulo Hindi lang kayo nakalimot na makipag-communicate. Hindi kayo nakakalimot na sa tuwing magbablog kayo, mababanggit nyo sila ate at kuya, makapangumusta. Hanggang dulo pa rin yun Kahit na wala na kayo dito sa malapit kila ate, kila kuya, yung hanggang dulo kayang panindigan yun. Komunikasyon lang yun
Yun lang naman yun. Komunikasyon lang naman, mga ka-business. Ayoko ng issue eh. Ayoko talaga. Kaya ba? Totoo yan, mga ka-business. Ayaw talaga ni Pops ng issue, sa totoo lang. Kaya nga, kahit nung mga nakaraan, gusto kong sumagot. Di ba nga, may vlog na patungkol sa akin. Gusto kong sumagot, pero pinigilan ako. Sinalang-alang ko yung mga ka-business, respeto ko yung gusto na nila Pops na wag na lang para wala ng alingos-ngos at gusto nga nila kuya na ayusin. Kung ano man yun. 'Di ba? So, nirespeto ko yun, mga ka-business. Kaya lang, hindi ko kasi mapigilan sa sarili ko na hindi magsalita dahil ayun nga, yung mga nagme-message or mga nagko-comment sa amin na laging andun pa rin yung pagkukumpara, andun pa rin yung lagi sinasabi na iinggit. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Na, ayun nga, yung nagbigay kami ng bigas, nagregalo ng bigas. Ang daming mga nagkukomento ng kung ano-ano na nagbigay lang, nagregalo lang kami ng bigas, di ba? Minasama ng iba na parang, hello, regalo yun, tapos kung ano-ano na mga pinagsasabi nyo, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga sinasabi nyo, sip-sip, ganyan, ganun. Hindi ko alam. So, kayo lang din mismo nagkikreate ng issue. Kung nakakapagsalita man kami ng ganito ngayon, hindi dahil sa kung ano pa man na gusto naming magparinig. Dahil ako, kahit ako gusto ko, ano na lang tahimik na lang, pero wala eh. May mga tao kasing ayaw manahimik, mga ka-business. Ayoko ng issue. Ayoko sana. Pero, hindi ko sana i-open eh. Ang hirap kasi pigilan na bakit pasensya lang. Pasensya lang. So, siguro mga kabisnes, hanggang dito na lang po muna kasi medyo mahaba na rin po itong vlog na to. Alam ko napanood din naman po para din po ano rin po kayo, mga ka-business. Pakipanood po yung mismong vlog po ni Papa Dins patungkol po dito sa live niya. Ito, mga ka-business, is paalala lang din naman po. Ang sa amin lang, ayaw sa lahat sa amin, si Pops ang pinakaayaw talaga ng issue. Ayaw niya, gusto niyang tahimik lang. Pero yun nga, dahil sa ibang mga tao na hindi talaga tumitigil na tirahin ang ka-business, masamain ang ka-business, hindi rin po namin ginusto na makapagsalita or magsalita ng ganito. Ang sa amin lang, gusto namin ilabas yung side namin. Gusto namin buksan ang kaisipan ng lahat na wag naman sanang gano'n na parang naging mas masama pa si ka-business, si Mrs. ka-business sa paningin ninyo. Samantalang sila na nga yung tumulong, sila na nga yung nagpakumbaba, lahat-lahat na. Sila pa rin yung naging masama. 'Di ba? Dun sa mga umalis, sana magkaroon kayo ng lakas ng loob na pagtanggol nyo naman yung naging nanay at tatay nyo rito na minahal kayo. Yun lang naman sa akin. Pero eto, sa akin na pagsasalita is hindi po dahil sa naiinggit ako, naiinggit kami, hindi po. Gusto ko ipaunawa at paulit-ulit na ipapaunawa sa inyo, hindi ako magsasawang ipapaunawa sa inyo na never po kaming magkakaroon ng inggit sa kanila. Never po yan. Kasi yung pera, lahat ng kayamanan sa mundo ay hindi po natin madadala sa hukay. So, mas importante sa akin or mas pinapahalagahan ko sa amin na pamilya at maging masaya. Yun lang naman ang pinapahalagahan ko. Kasi kung pagkain lang, kung ano-ano man, kaya naming, yun, mga kabisnes, kaya naming ma-provide lahat ng yun. At hindi naman kami nagkulang.
Hindi kami nagkulang at hindi kami kulang. Yun. So, ayun lang mga kabisnes. Sana panoorin nyo yung live ni Papa Dins at malay natin, yun yung makapagpabukas sa isipan ninyo na hindi deserve ng kabisnes family nila, ate, nila kuya, yung mga masasakit na salita at hindi rin nila deserve na masaktan. Dahil sa kabila ng lahat, mahal pa rin kayo at minahal kayo ng totoo ng tinuring nating magulang. Yun lang naman. Sana ma-realize lang naman nila mga kapatid. Hindi ko na po masyadong pabain. Salamat po at salamat din po sa lahat ng mga bumate sa incoming anniversary namin ni Bay. 2 days to go na lang mga kabisnes. Anniversary na po namin. Salamat po sa lahat ng bumate at sana po patuloy nyo pa rin pong suportahan ang Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Famous Budang Official, Famous Budang, tama ba pa, no? Famous Budang Official. Sorry mga kabisnes, nawalay ako bigla. Famous Budang Official at syempre po, channel po ng mga kagwangs. Please po suportahan natin at salamat pa rin po mga kabisnes. Salamat po sa lahat ng nagmamahal sa Kabisnes Family. Yung nagpapalakas ng loob namin, maraming salamat sa inyo. Basta lahat na po, salamat po ng marami sa inyo mga kabisnes. We love you all po. God bless po sa ating lahat. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng sewing machine. Meron tayong mga brand new, slightly used, at ganoon din po, meron tayong high speed, aging, piping, button hole, button sew. Halos lahat ng uri ng klase ng sewing machine ay meron po tayo, mga kabisnes naming minamahal. Ayun, please po, feel free to message lang po doon sa mga pangangailangan ng sewing machine. Ano po? At sa murang halaga, mga kabisnes naming minamahal, ay mapapasa inyo ang magagandang quality ng sewing machine. Alright?